adjustment. Yes. Bago lang kasi ito eh. So ngayon lang natin ito actually papakita sa mga tao. Thank you, Ben Lodge. So ito yung Hypermax. Mabagal pa lang Hypermax G+. Sa mga ngayon lang nag-tune in, pang lower to ng Jimny. Hindi siya pang lift. Normal kasi sa market, puro nililift yung suspension ng Jimny. So, ito, first time na may branded. Actually, marami rin namang lumabas na before. Pero, mga Taiwan, mga maybe Taiwan na brands, ano ba, hindi ko na babanggitin yung mga brands na yun. Pero ito, this one is from Japan, HKS, Hypermax. So, sure na sure ako, trusted tong brand na to. Pioneer na yan sa industry. So, yung mga sanay niya sa auto, I'm sure kilala tong brand na to, HKS. Ano to, mga 25mm to 30mm, so mga technically mga 1 inch ang magiging effect nito. So, ang pinaka-excited ako dito ito eh, yung kung mapapansin nyo, ano siya, progressive. New suspension kit is aimed to provide better street ride and new level of certainty for legendary Jimny. Enjoy driving with firmer and more reliable handling. So ito ay single tube damper, tapos special low down style spring. Kaya nga pang pababa siya ng Jimny. So features: driving on the paved road with the stock suspension, driver may feel uncomfortable due to the vehicle behavior, yaw, pitch, and excessive body roll. Kasi nga, yung stock na Jimny, sobrang likot niya. Parang, as in, for sure naman karamihan sa inyo nakatry na kayo sumakay sa stock na Jimny. Medyo malikot siya talaga. So ito, parang, ang purpose naman talaga ng suspension is para hindi siya lumikot masyado. So ito yun yung purpose na. So, the kit lowers vehicle from 25 to 30 mm and lower center of gravity. Front and back spring rates raised to 39 mm. Ano yun? Yung ano yun, spring rate, yung tigas ng suspension, or ng springs, rather. Yung mga springs kasi, hindi lang yan basta lang bakal na bilog. As the name itself, spring rate. So, yung spring rate ang very vital dito. Kasi since spring nga siya, kailangan niyang maging spring. So, siya yung mag-bounce back ng load. Ang yung tinatanong mo, kg and that's more of kilograms per millimeter. Ibig sabihin, for every kilos na ilalagay mo dito, or yung weight na ilalagay mo sa springs, ilang yung ilulubog niya or iaangat niya. So, yun yung spring rate. The higher the spring rate, mas matigas. Bakit natin gusto ng matigas? Para mas firmer yung ride. Yeah, no, not yet. We're talking about springs pa lang. Kasi sabi mo nga, di ba? Yun. Oo. Yung, ngayon, yung mga iba siguro, parang iniisip nila, nako, pag matigas yung springs, ang mangyayari, di parang matigas yung ride. No, hindi po. Combination kasi ng springs at saka ng shocks ang suspension. So, itong springs, ito yung tagabuhat ng weight ng auto. Itong shocks, ito ang shock absorber, as the name itself. Siya yung nag-rebound at saka nag-absorb ng dumping ng bawat imperfection sa kalsada. So, dapat combination yan. Hindi porket matigas yung springs or mataas ang spring rate, pangit ang ride. Kailangan perfect sila ng kapartner niya na shocks. So, tuloy mo kung may... Bali sir, may nag-comment si Sir Ramil Velayo, sabi niya, mas smooth ride ang progressive spring, special to lowered cars. Yes. Not actually, hindi lang naman po sa lowered cars, maski sa mga lifted cars, very helpful ang ganito kasi basta tama yung spacing at saka yung spring rate niya. Kasi pagka linear po, pantay-pantay lang yung ikot, that means all throughout the whole springs pare-parehas yung kanyang puwersa. Unlike yung ganitong progressive, pag mabagal yung takbo mo, iba yung laro. Pag matulin yung takbo mo, iba yung laro. Pag mabigat yung karga, iba rin. So, very kumbaga mas wider yung spectrum ng kaya niyang suportahan. Okay, so the next one is, yun nga, yung excessive body roll was reduced.
sabi ko na rin kanina. Anong excessive body roll? Explain mo. Ito, tama-tama, dito yung ating sample model ng Jimny. Body roll. Pakita mo sa kanila kung paano. Yes, body roll. Yung likod ng Jimny. Yung iba ang tawag dyan, Yo. Kasi yung stock na Jimny, malikot siya. As in, Ganon siya ng ganon. So, ikaw na driver, mahihilo ka kasi likot na yun yung reason, yun yung purpose ng suspension kit na to. Para hindi na siya ganon ka nakakahilo for the driver din. Tsaka dun sa mga nakasakay. Natapos mo na bro? Ito, oo. Saan next? So, eto, 30 way. etong shock. May shock absorber. Dito yan na-adjust. So ba yun? Okay, 30-way adjustable damping force allows to fine-tune suspension for the best personal driving experience. Kanina, na-discuss sa amin ni Papa before kami dito mag-live. Ano siya, hanggang 30 nga siya. So, pagka mas mataas, mas mabilis yung balik niya. Parang, eto, babalik siya agad. Usually, ginagamit yon for city driving. Yeah, para mas stable. Para mas stable siya. Pero kapag nag-off-road, mas binababaan para yung balik niya mas mabagal. Parang may laro pa. Nakapaglaro yung suspension for uneven roads. So yun yung maganda dito sa Tapos, ano na to? i-adjust. Ilang adjustments? 30. 30. So, sa front, dito na-adjust to sa may top. Kailangan niya ng Allen key. Pipigilin siya. May 30 clicks siya. So, the higher the number, the mas matigas. Mas matigas siya. Mas mabilis bumalik yung ano. Mhm. Pero yun din daw yung reason kung bakit nababala na ano. Nasa stock? Yung pag sobrang tigas. Oo. Sa off-road. No, actually, delikado tumaob. Lalo na yung mga gym pag sobrang tigas ng suspension. Kasi bumabalik siya agad eh. So parang, Yeah. ganun siya. So, yung rear di natin binuksan pero pag may mag-request pwede rin namin buksan para makita nyo. Sa panglikod, nandito yung adjustments niya, parang knob lang. Ito sa pangharap, dito sa ibabaw. So, yan. Kailangan mo ng Allen key. Tapos dito siya na-adjust. Yan, pihit-pihit. Meron siyang 30 adjustments. Number 1 is the softest or yung pinakamabagal na rebound or dumping. So, yung pinaka mabilis is 30. So, you just turn it clockwise. Yan, ganyan. So, maririnig mo yung clicks. Pero sa panglikod, iba rin. Yung panglikod, buksan na nga rin natin para makita nila. Puro harap lang tayo. Ayan, dito sa kapila. Ilagyan mo dito. Ayan, ilagyan muna natin to. I-pack mo, tapos buksan natin yung panlikod para makita ng mga tao. Magkaiba ng itsura. Ayan, So, ito yung panglikod ng HKS Hypermax G+. So, di ba kanina yung pangharapan, nandito yung adjustments. Ngayon ito. So, ayan yung knobs. Dito ina-adjust yung dumping. So, ayan. Yun yung kung paano niya i-absorb yung shock or yung bump. Ito yung sinasabi mo, adjustable dumping force. By the way, i-clarify ko na, magkaiba ang dumping at saka ang rebound ha. Dumping is yung, as the word itself, dump. Paano niya pahihinain yung shock, yung parang imperfections ng kalsada, i-absorb niya yun eh. So, habang tinataasan mo yan, mas matigas. Pero habang binababa mo, mas malambot. So, yun yung dumping. Yung rebound is yun yung balik. Yung kung kailan niya itatapon. Now we're visiting this project. Gagawin natin siyang street spec na Jimny. Imbes na usual na kinakabit natin na mga lift kits, this time around, kakabitan natin siya ng lowering kits from HKS, yung Hypermax G+ Low Down Series. So, ilo-lower natin yung suspension para maging stable siya kapag ginagamit sa kalye. Itong setup na to, papakita namin sa inyo kung anong kalalabasan kapag lowering kits ang ginamit imbes na lift kits. So, sige Arnold, kabit mo na yung gulong para makita natin kung anong kalalabasan yan mamaya. So, habang kinakabit ni Arnold yung mags, kabitan natin para may idea kung ano yung kits na kinabit natin dyan. Yung HKS na Hypermax G+ Low Down Series.
So, ayan. Just to give you an idea, itong Hypermax Slowdown series ay merong 30 adjustments ng damping. From softest up to yung hardest settings niya. Ito, pihit-pihit lang ng knobs. Dito, makikita natin yung knobs na to. From there, ma-adjust natin yung damping niyan. Naka-progressive springs din ito. So, mamaya, pagka natapos na natin yung setup, papakita namin sa inyo yung kabuuan. Tapos, we'll give you a background kung ano ang reason bakit natin sinet up ng ganito itong rig na to. And also, yung features ng kit na HKS, i-discuss din namin sa inyo. And then, we'll do an actual road test din to check yung performance ng kit na ginamit natin dito. So, ayan. Kita nyo yung springs, naka-progressive yan. Tapos adjustable din yung damping. Dito naman sa may ibabaw. Pag sa front, sa ibabaw ang adjustment. Sa rear, dun sa may bandang lalo.